Hi guys, good morning, good afternoon, good evening. So it's me again, Flora May. And for today's video, akong i-discuss ninyo unsay type sa visa na akong gigamit coming here to the US. So first, unsa man din ang visa? Visa is a document nga issue sa country nga imong gustong adtuan. Say for example, imong passport, gina-issue ni DFA, Department of Foreign Affairs sa Pilipinas. Mingon ka, gusto kong moadto og Amerika, kailangan siya visa. Gusto kong moadto og Europe, kailangan na siya visa. Ang kargado nga mga countries na dili siya kailangan visa is ang katurang na ay agreement with the Philippines, and most countries nga wala ga require na to og visa is ang katong countries sa Southeast Asia, which is kanang mga Malaysia, Thailand, kanang Singapore, Hong Kong, wala na sila visa. So, ang pagpadung diri sa US, mag-need siya visa. Kargado sa katong mga dato nga mga countries, guys, naadjud sila kanang visa requirement. Ang kaning visa, naay uban nga papel lang ni siya nga naay sign sa consul or embassy or something like sa Australia. Napoy uban ipapilit gyud siya. I know kargado ipapilit gyud siya sa imong passport. Like sa Japan, ipapilit siya sa imong passport siya sticker. And then ang sa US pod kuan siya sticker na ipapilit siya sa imong passport. So, mo na siya visa. Now, unsa may mga kargado nga mga visas nga gina-applyan if gusto ka mo ari sa US. Ang I think ang akong nabawaan nga pinaka-common kay tourist visa, mao na siya panglaag nga visa or pang medical. And then ikaduha is work visa if mo ari ka for work. Like for example, teacher ka, mag-apply ka og pagka-teacher diri or nurse ka mo, nakargado na work visa na ilahang gigamit. So gina-process na siya while gina-process siya sa sa employer while naa ka sa Philippines. Katulo, K1 which is fiancé, if naa kay uyab, no, considering na naka-meet na mo sa mga requirements and all, ni file siya, gipetisyonan kaniya sumana, and then pariun ka sa US, so mao na siya K1 or fiancé visa. Or and ikaupat is CR1 or spousal visa. So if nagpakasal mo for example sa Philippines and then gusto ka niya dalon diri sa US niya, kasado naman mo, so legal wife na ka, mo na spousal visa na iyahang i-apply para sa inyo. So unsay visa nga among gi-use pag file na mo? Among gi-use was K1 visa or fiancé visa. Overview a little bit of the K1 visa. Mao ni siya gamiton if wala sa mga couples na if wala pa sila makasal dito sa Philippines, and then ari na sila sa US magpakasal, so mao ni siya ang gamiton. Unsay mga requirements sa K1 visa? Maura ni siyang general requirement, and then napay mga specific details na kailangan ninyo basahon, depende maguna sa inyong situation, but mao ni siya general nila nga requirements. At least nag-meet mo physically once. So for example, nag-ila mo sa imuhang fiancé 20 years ago, but wala jud mo nagkita at all physically, so ma-deny jud mo. But if nagkita mo sa imong fiancé, nag-ila mo sa imong fiancé like last month lang, and then nikalit siya fly to the Philippines, and then nagkita mo physically, so kana siya kanang makapasar mo ana. And then American citizen siya, it's either na naturalize siya or American unsa ni kanang native born gyud siya, naayod siya diri na tao, basta American passport siya, mauna siya kanang usa sa ikaduha nga requirement. And then ang ikatulo is legal to marry siya, meaning wala siya mga dili siya minyo. If na-minyo siya before, na-divorce na siya, na-adjud mo divorce papers nga kanang klaro kay pangayoon man na siya inig ka file. And then ikaupat is na siya sufficient funds to support the whole process. So
Sufficient funds meaning naamay di ko kay ba pilay amount but naay poverty line sila na ginaset depende sa state, and then mo na siya i-follow kung pilay income sa ni petition nimo na makasupport ba gyud siya while naa ka diri, whether or not mo work ka nga dapat makasupport. So mao na siya mga basic requirements para makamit mo sa K1 visa or makakwalify mo. So, ang K1 visa guys is a one-time entry, meaning once mahatagan na ka ani nga visa, once mo fly na ka to the US, within 3 months dapat magpakasal na ka with your fiancé para makapa-adjust ka sa imong status and maka-file ka sa imong travel documents if ganahan ka mo, for example, mo visit sa Philippines barog balik, or ganahan mo mamakasyon outside the US. Kay, if wala ka ana nga document, travel document, and wala ka nakapakasal, wala ka nakapa-adjust sa imong status, nya mo exit ka sa US, meaning muuli ba karon sa inyo sa Philippines balik for some emergency reasons, or mamakasyon mo outside, maglisod na kagbalik diri sa US without proper documentation. Kay ang K1 pang one-time entry ra gyud siya. So once makasud ka diri sa US, magpakasal ka, magpa-adjust ka sa imong status, or mo file ka og travel documents. So ang amuang timeline way back medyo taas-taas kay ang among application, it was right after COVID, April 3rd week of 2022. And then so ang pangan sa form na i-file sa inyuhang American fiancé is Form 129F. Okay? Form 129F, and then na siya mga supporting documents nga ibutang niya sa iyang envelope, inig ka, submit niya. Wala ni siya electronic na transmittal or anything. Wala ni siya electronic submission. Paper gyud nga na ay wet signature with all the rest of the documents na kailangan as a support is send niya to immigration department. So kana siya, and then si immigration mao na toy mo USCIS, yeah, mao na siya technical kuan nila, United States Citizenship and Immigration Services. So mao na siya ang mo receive sa document, and then sila mo process. Ang amo ang pag-process guys, so April 21, 2022 mini file, nag-wait me, na-approve me May 23, 2023. So imagine 13 months. 13 months min approved. But currently 10 months na lang daw ang approval timeline karon. So na medyo ni labay naman ng COVID, and medyo na work on naman nila ang mga backlogs nila. So at least arang-arang na lang. So in case og namoy plans nga mo file, namoy hope nga di na kay mo taas og wait. So once mo file mo sa inyong form 129F, maka-receive inyuhang American fiancé ana og notice of action 1. So NOAA 1 nga meaning na receive nila, and then na cash nila ang ilahang ang payment nga inyuhang gibayad nila. Back when we filed, if I'm not mistaken, $535 ang gibayad namo pag-file. So kana ra pag-file. Karon, I know ni-increase sila, check lang ninyo kung how much ang ilahang current na fee if ever. And then once, so muna April 21, once mo approve na, maka-receive mo og notice of action 2, meaning notice of approval na siya sa among time, 13 months may na-approve. And then once maka-receive mo ana na approval, meaning anang immigration, okay na sa ilahang and ang inyong documents, ila nang isend ngadto sa National Visa Center. It's a separate agency na maoy mo nasad sila process nga
buhaton sa inyong paper. And then after sa National Visa Center, i-process na pud na i-send na pud na nilang imong documents to your mother embassy, which is sa Manila Embassy. So sa amuan na time na approve mig May 23 na gisend na nila to National Visa Center amo ang documents July, and then na in transit meaning gi-transmit na nila ang among documents to Manila Embassy first week of August. So first week of August siya. So imagine May, June, July, August. So taas-taas pod. Imong indicator nga okay na imong papers sa NVC or National Visa Center is if naa kay case number. So pag naa ko'y case number, matik din ko nagpa-schedule ko og medical sa St. Luke's. So ang medical sa St. Luke's kay 2 days siya guys. Ang day 1 na is ang katong mga test, laboratory test ninyo, and then hanay ra siya actually sa sulod. And then ang second day is ang vaccination. So most of the time at the end of day 1 makabaw na ka if pasar ka sa imuhang lab results or wala. Ang pinaka-critical na laboratory test, I think, sa akong mga na istorya is ang x-ray kay maulagi na if if na makita nga kanang something sa imong baga, ipasputum test ka ana-ana or paulaton ka o pila ka months para mag-medication and then pabalikon ka nila. And then ang kuan sad ang pinaka murag ang usa sa pinaka challenge sa taga probinsya bitaw, like ako taga Cebu ko, every time na naakay mga kinahanglan like kana magpa-medical ka, interview ka, mo kinahanglan jud mo fly to Manila kay nara jud Manila ang tanan guys. May gali mo fast forward kung may gali na may lain requirement sa FO Commission on Filipinos Overseas nga kanang counseling program bitaw. So at least naanay tulo ka branches kuani sa guys, government initiative sa di siya sa Philippines na kanang para maka-fight against mga human trafficking and all. So mo na mag-counseling siya nimo. Naay branch sa Manila, naay branch sa Cebu, and then naapoy branch sa Davao. So but dali ra ni sila mapunupod kay pila ra man ang tulo ka agencies, but at least dili ka kinahanglan ba mo adto sa Manila for this, pwede ka mag Cebu, pwede pod ka mag Davao. So balik ta. So after atong nakapasar ko sa medical, and then pag ingon nga na in transit na ang documents, naay form nga fill outan sa US Travel Docs, meaning mga personal information mo, more biography nimo didto, imong fill outan, and then ikarapoy mo generate og resibo. Requirement ni siya para pa-schedule ka o interview. So kaura po mo generate sa kuan sa unsa ni sa resibo niya, mao na siya i-validate inikabayad nimo sa visa fee. So lain-lain ni siya na websites guys ang pag-generate sa imuhang receipt, and then ang pagbutang sa imuhang biography. So, taas-taas ni siya na information ang imuhang need dito. So, pagkuha na ko sa katong pre-generated na receipt, kanang nibayad din ko sa RCBC, and then gahuwat ko, ingon sila, usually mga around 12 hours, but sa ako ato murag 16 or 20 hours, man siguro to ayha siya na post. So, pagkasunod adlaw, and then nagabiin na ayha siya na post sa ako na time. And then ako ang nagkuanin ko niadto din ko og website for interview schedule. So kana siya, and then mailhan nimo nga na post na ang imuhang resibo if once mo post siya mas successful man imuhang pag-check dito og mga available dates. So pagka pa-schedule nako na ay ang pinaka-soonest available ato na time was April 7. And then nakay 4 times nga pwede ka magpa-reschedule sa imuhang 1 payment receipt. So akong gi-secure ang September 7, and then murag a few days after sige ay
kuan na ay ni open na available slot for August 24. So ako siyang re-grab, and then mo to siya ako ang gi-final nga interview schedule, but medyo risky to siya guys for me because ang ako ang documents na in transit paghihapon, wala dapat man siya, ideally dapat siya ma-case ready para ka maka-attend sa imong interview. So, kung in transit, meaning nagdong pa, padulong sa US Embassy, and then, if moingon siya nga case ready kay, naaman sad siya ka nang pwede nimo ma-check online unsay status sa imuha application. If ma-case ready na siya, then mo na, wala na kay problem kay meaning, okay na ka to attend the interview. Sa ako ana time, na-case ready siya murag the night before sa akong interview. So, I don't know, wa ko kay ba if ilaha kong i-entertain if wala to siya na case ready. So, kanang, I wouldn't recommend na magdali gyud kaayo mo. Kato siya, lesson learned to siya sa amua kay, nagtuumi na dali ra bitaw kay. And then, buto pag August 24, automatic siya, moingon sila na nakapasar ka or dili. Kajutra, mga 2-3 minutes nga interview. Unya lang ta mag-storya og unsay mga possible questions, unsay akong mga naagian, but mga 2-3 minutes, and then congratulations na dayon. So more to siya guys. Thanks for watching. If you have questions, please comment down below. Basig maka-answer asad ko sa inyong questions. Good luck sa mga gusto mag-process, but I've heard this time in totality 10 months na lang ang inyuhang waiting sa lang sa Abu Awas. Roughly 18 months man siguro. 18 months ay ako like naka-fly good diri. So mo na siya medyo dugay-dugay good siya, but wala man siguro ay good things na dili siya worth the wait. So more to siya. Good luck. Bye.